naunahan lang ako ni Chairman ako. Kasi, General Wilkins, eto, last warning ko sa iyo ha, na nangyari, you're lying. O, gusto mo i-cite ko na? Ano pa yung mukha mo eh? You're not respecting this committee. And I warn you, this will be the last. Kanina nang tinatanong kita, akala mo hindi kita babalikan? Now you admit that it's all about your command responsibility. Well, but magtuturo na, siya to, dinideny mo. Of course, your words against the words, siya to. Now, ito si Jed. Did you really interrogate personally, Jed Pilapil? Yun nga, Mr. Chair, hindi ko kasi maalala na kinausap ko siya. Basta ang alam ko, nasa opisina siya, Mr. Chair. Ayun And nga, I don't lie, Mr. Chair. You're not lying, you lied! Just a few minutes ago. Sa harap ko, sinabi mo na delegated, that authority was delegated to your personnel. Yes, Nung Mr. Chair. tinanong ka ni Chairman Akop, inamin mo. Question of command responsibility. Are you not lying? No, Mr. Chair. Also, Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt. General Wilkins, pasensyahan po tayo dito. In violation of Section C, Section 11, letter C, of our rules. So move, Mr. Chairman. Pinagbigyan na kita. Yung pasagot mo? There's a motion to... Is that what you're saying? So please explain. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, si Monte de Ramos was my investigator. So, ang sabi ni Jet Pilapil, dinala siya sa PIDEA. Tinanong si Jet Pilapil kung kasama ako doon na nagtatanong. Hindi siya sigurado, Mr. Chair, pero she presume na naandun ako dahil nasa opisina ako. While in fact, wala naman siyang knowledge na naandun ako actual doon sa nag-investigate si Monte de Ramos, Mr. Chair. Tama ba yun, Ms. Jed? Your Honor, pwede po i-correct ko lang po yung statement. Kasi ganito, di ba tinanong niyo po ako kung si Wilkins Villanueva po ba yung nagtanong sa akin. Sabi ko po sa inyo, hindi po siya si Monte de Ramos, yung tao niya, ang nagtanong sa akin. Pero never ko na nagsabi na yung ano ba yung sinabi niya kanina, parang mali eh. Kasi ang sinabi ko po, si Monte de Ramos, tinanong mo ako ulit na yung... Kasama niya. Kasama ba niya? Oo. Sabi ko, probably kasi tao niya. Pero wala siya nung time na nag-investigate si Monte de Ramos. Wala siya. Wala siya. Paano mo siya nakilala? Kasi actually, isa siya sa mga nag-ano sa akin po, nag-interrogate. Sino po ang nagkaso sa inyo? Ang PIDEA? Hindi ko po alam, pero sila po ngayon nag-file ng case sa amin. Sila nag-file ng case sa inyo. Opo, kasi Ano po ang ebidensyang ipinakita sa inyo? actually, Your Honor, Monte. hindi ko po alam kung ano po. Kasi nga, Sapagkat na-convict ka, di ba? Convicted yun ang mas, ka. actually, ayoko na sana itong balikan, Your Honor, 20 years ago. Medyo masakit na I was able to forgive sa PIDEA. Kasi parang, kung ano man yung ginawa ng asawa ko, kasi nasira yung buhay ko at saka yung anak ko. I've learned to forgive kahit si Sir Wilkins. Ayoko na sanang balikan to. Sa totoo lang kasi, masakit yung ginawa nila. Ang worst doon kasi nung time na, ano ba yun, basta yung, hindi ko maintindihan kasi, yung inquest ba yan na, ay before yun, nag-waiver pala ako, pina-waive ako ng, hindi ko alam kung lawyer ko, hindi ko rin naintindihan kung bakit. Basta ang sabi, mag-waive ako dahil makasuhan daw sila ng illegal detention dahil wala nga kaming kaso, sa totoo lang po, Your Honor. O dahil sa takot ko po, dahil sabi ng lawyer ko, hindi ko daw alam po kung ano yung katotohanan dito. Baka daw madamay ako dito. Sabi niya, magperma ka na lang ng waiver for safekeeping. Yun ang naintindihan ko. Pero Sabi ng lawyer mo. Opo. Sino po ang lawyer niyo nung sabi niyan? At the time po, si Atty. Zulueta po. Ano po siya? Saan siya nag-law lawyer? Parang Private lawyer po siya? Opo, Your Honor. Okay. Tapos So noon, bakit niya nasabi na pumirma na lang kayo ng waiver? siguro, Your Honor, dahil din wala talaga akong alam sa mga ganito. Dahil first time, sa life ko, sa family ko, wala akong mga kaalam-alam ng mga ganyan. Siguro lang, takot din ako na, at the time kasi nga, sabi niya, wala daw akong alam sa mga katotohanan for safety. Actually, napilitan ako, pumirma ako ng waiver para hindi sila makasuhan ng PIDEA ng illegal detention. So, Mr. Director Wilken, can you please explain that to us? Inyong kinasuhan si Ms. Jed, na-convict po siya, nakulong ng 20 years. Narinig po ninyo, ang buhay niya ay nasira at wala siyang involvement sa operasyon ng kanyang asawa at pinabricate ng PIDEA ang kanyang mga sinasabi. Ano po masasabi ito? Mr. Chair, 3 months yung surveillance and casing operations ng PIDEA. Si Jet Pilapil C, siya yung namimili ng mga equipment, freezer, water circulating vacuum pump. Siya yung nagdadala doon sa Dumoy Clandestine Laboratory, Mr. Chair. And then, during the time na doon sa korte, dininay ni Jet Pilapil, nakilala niya si Alex Kim. Pantalang merong mga footages kami na nag-uusap sila ni Alex Kim on a dinner. Mr. Chair, the case has already been, she was convicted in court and she was upheld
by the Supreme Court. Itong kaso niya, Mr. Chair. So, for 3 months, imposible hindi alam ni Jet at ni Jong Pilapil na involved siya dun sa pag-set up ng laboratory sa Damoy. That's impossible, Mr. Chair. Ano po masasabi niyo ron, Miss Jed? Sabi ko nga po, Your Honor, napatawan ko na po sila. Mahirap na po makipagtalo kay, sorry po, Mr. Villanueva, pero pinaglaban nga namin, kung pwede nga lang siguro, sa honorable court na to, ito, nasa Quadcom, pwede nyo naman po mabasa yung lahat ng ano, kasi yung sinasabi ni Sir Villanueva, na dininay ko si Alex Kim, never po na nag-deny ako sa kanya, dahil nga siya yung lessee ng property ko. At nakarecord yan sa court na kami ay may contract of lease. Paano ko sabihin, hindi ko siya kilala, inagpirmahan kami. Matagal na kasi yung kaya palagay ko, wala na yung mga records, ano po? Alagay ko po, Your Honor, hindi Hindi ko na na po kayo alam. makakakuha ng record para malaman po natin kung talagang sinabi niyo hindi niyo kilala si Alex Kim. Pwede po, Your Honor, di ba archive siguro yan? Pero ewan ko lang kasi 20 years ago, parang kahit nga ako yung ibang events, hindi ko na alam po. Mr. Chair, ano bang magagawa natin dito? Yes, kung halimbawa, kung makita natin na talagang totoo ang sinasabi ni Mr. Wilkins o totoo yung sinasabi ni Ms. Chen. Chairman Krabs, Chairman, before the indulgence of Congressman Denny. Anyway, Mr. Wilkins, doon sa narration ni Jet, tama po ba na nung, of course, again, you will not remember the exact date, but dito tandaan ni Jane, noong January 4, 2005, inimbitahan niyo daw si Jet, at saka sa opisina niyo. Hindi ko ma-remember yung Yung date. Basta But you confirm. siya. But you confirm. Na ininbitahan siya sa Yeah. office. I don't know the date, Mr. Chair. Okay. Now, second, is it correct na nag-sign siya ng waiver? I don't know, Mr. Chair. Why? Hindi para sa akin yung Mr. Chair. I have by investigator. No, but you're the head. Hindi na usually... Ay, Sir Wilkins. Maglulukuhan mo tayo dito? No, Mr. Chair, kasi sa akin, Mr. Chair. Project mo yun. Yes, Mr. Chair. Ngayon, ay kinuha niyo yung subject, yung supposedly suspect, without a warrant. Di ba tama? Without a warrant? The invitation? Yes, Mr. O Chair. now, para hindi kayo makasuhan, nag-waive siya. Pumirma ng waiver, tama? Hindi ko alam, Mr. Chair, kung nag-waiver siya because my investigator, sila yung Mr. Chair eh. Usually, Mr. Chair, pag head Mr. ka ng office, Wilkins, Mr. Wilkins, ikaw yung head of office, napakalaking project, tapos hindi mo alam? Tapos hinayaan mo yung mga tao mo na papirmahin yung subject o yung suspect o the waiver? Mr. Chair, as head of office, ang in-charge dyan is investigator. I delegate the job sa investigator. Anyway, Mr. Chair, may lawyer sila, Mr. Chair eh. But in that case, Mr. Wilkins, are you not liable if ever there will be a violation of the rights of because you're just at the head and there is an investigator? Ito, theoretical lang. Mr. Are Chair, you not liable? Theoretical ha? Hindi ko sinasabi na yes on the basis of his overclaim. usually, Mr. Chair, sa... Hindi nga. Ang tinatanong ko, theoretical. Hypothetical. Theoretical. Are you liable or not? No, Mr. Chair. Why? Dahil hindi naman... But you are the head of the office. Yes, Mr. Chair. If illegal activity, whatever violation of law, under your office, as the head of office, you are liable. Especially in this case. Especially in this case, this is a very big project of your office. Oh, CNC, dito. Ito, CNC, this is not, CNC, this is not the subject. Are you a lawyer, sir? Good afternoon, Mr. Chair, and to all the other members of... This is not the subject for in your invitation, no? Ba't tanongin na kita? In this case, ito, hypothetical lang. If the investigator of Wilkins violates the right of the suspect, is he not liable of any case? Mr. Chair, as I am explaining, there should be qualifying circumstances present in a case for a principal to be liable under command responsibility. There is, just like what you've said, that he delegated the authority to investigate Monte de Ramos. Hindi na mapagsasabi ngayon, patay na eh. Palagay ko, namatay siya dahil dyan eh. Mr. Chair, Pangalawa, walang arrest warrant. Is that a violation too? Mr. Chair, if I heard the representation of Mr. Villanueva correctly a while ago, the matter is already decided with finality in the Supreme Court. I would not like to comment on the merits thereof as it may violate our duty as lawyer as far as
there is already a decision made by the Supreme Court. But again, with Miss Jet, nabanggit mo na hanggang ngayon, hindi mo alam kung buhay pa o patay na ang iyong asawa? Hanggang ngayon, hindi mo alam. Yes, Your Honor. Okay. Mr. Wilkins, alam mo ba na patay na si Alan P? Mr. Chair, wala siya doon sa laboratory when the time was, when we raided the laboratory, Mr. Chair. So hindi mo rin alam kung buhay siya? Hindi ko alam, Mr. Okay. So, yan. Miss Jet, narinig mo ang sinabi ni Director Wilkins na hindi rin niya alam kung buhay o patay ang asawa mo? Opo, Your Honor. Actually, kung pwede ba akong magsalita? Sabi ko nga, sa 20 years na I was able to accept na gana sa purpose, kung buhay man si Alan C. or patay, gusto ko na sana matahimik na po ito, Your Honor. Kasi nagsuffer na po ako ng 20 years, yung anak ko. Di ba kanina sabi nga ng ma-decided na may finality na po yung kaso namin, wala na akong magawa eh. Pero siguro tama yung sinasabi sa Bible na Proverbs 13:23 na for lack of justice there is waste. May waste talaga. Kasi yung buhay namin ng kami, magkapatid. Supposedly hindi kami nagpapagasto sa gobyerno, sa rasyon, sa kulungan. Mas siguro mas productive kung pag nasa labas. Pero sa nangyari, anyway, sabi ko nga wala na kami magawa. Tapos na eh. 20 years, hindi ganun kadali. Pero with God's grace po, he has a purpose at naging makabuluhan ang buhay ko sa kulungan. At yun ang pinapapasalamat ko. Sa ano po, bigyan na po ng peace ito. Kasi parang useless din, Your Honor. Dahil hindi na po maibabalik lahat ng nadamage sa buhay ko. Salamat po sa inyong attitude. Ilan taong po kayo sa kulungan? Ano? Ilan taong po kayo sa kulungan? Nakawala na ba kayo o ano ba? Ang status nyo ngayon? Actually po, Your Honor, as far as I know po, I have already served the maximum sentence po. Kasi nga, with the GCTA po, napapasalamat po sa Panginoon dahil nga, meron yung bagong yata batas. I was able to avail ng GCTA. So from jail, sa tulong ni God, I was able to maintain yung good attitude ko sa jail until sa correctional. And I am even the trustee mula sa jail hanggang sa correctional at ito ay pinapasalamatan ko dahil it's a privilege. Privilege lang po ito. And siguro nga, sabi ko nga, may purpose si God at sa ngayon, so sana, would like to take this opportunity to speak if I may be allowed by this honorable committee na sana po, mabigyan na po ng pansin yung hinihiling ko na kalayahan, pati yung kapatid ko. Kasi 3 years old na po yung anak ko, mag-23 na. Ang hirap i-explain sa kanya kung bakit hanggang ngayon nandito pa rin kami ng kapatid ko. Ang iyong kapatid na convicted, Opo, Your Honor. Nasa Dapicol po siya. kumusta na po siya ngayon? Sa awa ng Diyos nga, Your Honor, both of us, we Wala are, rin din po siyang kasalanan. pareho po kami, Your Honor. I will speak for my brother kasi kilala ko siya. Kumusta yung anak ninyo ngayon? Sa ngayon po, masasabi ko siguro sa tulong ni God, I tried to explain to her na God has a purpose. She must be strong. Sabi ko sa kanya. Medyo nasaktan lang siya talaga. Kasi dahil nga ito sa nangyari ngayon, bakit taong-kat na naman ito? Dahil tapos na nga. Tumahimik na nga yung buhay ko sa 20 years sa kulungan. Bakit ito? Pero siguro, baka ito yung opportunity na sana mapansin na makauwi na rin kami ng kapatid ko. At para na rin sa kung okay lang po na. Marami po sa mga kasama ko sa kulungan na baka kasi itong body na to, I am praying for this body nilang sana yung lawmakers ng Philippines na i-enlighten po kayo kasi ang daming, siguro, yung 20 years ko sa kulungan na nakita ko na baka mabigyan nyo rin ng pansin, lalo na po yung matatanda na namamatay na lang doon. Sobra na ng 20 years, hindi pa nakakalaya. Yun lang po sana maano ko na, sana hindi lang po ako, mabigyan ng pansin po yung mga nakakulong. Mr. Wilkins, alam ko po na mahirap din ang inyong kalagayan. Ano po? Pero alam nyo, tulad ng testimony po ni Ms. Jet, kung totoo po yung sinasabi niya, you are guilty of human rights violations. Kung totoo yung sinasabi niya, Mr. Wilkins. Tama ho ba ako? I don't think so, Mr. Sabi ko, kung totoo ang sinasabi niya, you are guilty of human rights violations. Yes, Mr. Chair. You are. Correct? Kung totoo yung sinasabi niya. Kung totoo, Yes, you Mr. are guilty Yes, of Mr. human rights violation. Sasabihin ko sa iyo, kung totoo ang sinasabi niya, hindi ka na makakatulog mamayang gabi. Mr. Chair. 20 years yan, Mr. Chair. Kitang-kita ko sa mga video. Hindi ko na kinakailangan pang explanation mo, Mr. Wilkins. Mr. Chair, gusto ko naman tanungin po itong, I'm so glad that Ms. Fortune is with us today. Dr. Fortune, ano po, you have done a lot of forensics, no? Sa mga biktima po ng extrajudicial killings, no? So, we'd like to find out kung ano yung findings niyo po sa kanila. Magandang hapon po, Bilabil C. Paano po ba namin kayo pwedeng tawagin? Ano bang komportable sa inyo? Jed po, Your Honor, okay lang po. Good afternoon din po. Tawagin po namin kayo, Jen. Opo. So, Jen, kumusta naman po kayo ngayon? Anong kalagayan nyo? Okay naman po ang pakiramdam ninyo? Sa tulong ng Panginoon po, Your Honor, okay naman ba ako kahit wala po akong tulog? Kasi madaling araw po yung biyahe namin kanina. So, kanina nabanggit mo, kasalukuyan kang nakakulong. Yes, Your Honor.
At ilang taon na po kayong nakakulong? Mag-20 na po, by January 4 po. But you said that you might be able to be set free due to good conduct. Tama po ba yun? If God will permit, mapapasalamatan ko po yan. Well, well, definitely God is just. Thank you, Your Honor. So that's one thing that you can be sure of. So ano po ba ang kasong hinabla sa inyo? Section violation of RA 9165, Section 8 and 10 po. Okay. Can you just better educate the public? Ano po ba ang in layman's term itong nabanggit niyo pong kaso? Honestly po, hindi po ako lawyer, no? Pero I'm learning a lot in prison. Dahil po sa pagkakulong ko, minsan nalalaman ko na tuloy kung ano pala yung mga ganito, ganyan. Lalo na po sa Republic Act 9165 na dahil being a trustee, I'm learning also dahil nga minsan nakakatulong yung inutosan ako ganyan. So, as far as I know po, yung Section 8 is, ito po yung manufacturing po ng yung shabu. And then yung Section 8 po, ito po yung parang possession ng paraphernalia ba yun, mga equipment, yun po. The way I understood your explanation in the previous hearing is that you've dedicated time, invested your so much resources just to pin down Alan C. And I just got curious why, pag tinanong kita, nagsisurveillance ka, how come you did not even at least bother to know why the C couple have been going to this DSLA store and what are the business there? You never bothered to asking people who owns this DCLA, which apparently I see Hongmen na siya pala yung Michael Tan. Kasi di ba, General Wilkins, no? We've been asking you kung bakit there was never any instance where in your report, Michael Tan ay nasali doon sa Matrix. Nung ano, sabi nyo, si Asierto lang, narinig nyo lang si Asierto. It was never in the part of your investigation. So ngayon that Miss Jed is saying, na hindi, kilala nila si Hongmen, that's Michael Tan, nagiging na, ano lang ako, medyo na-intrigue lang ako, bakit doon nagkaroon ng some gap doon sa missing nung inyong surveillance to a point na hindi nyo man lang tinignan kung ano yung interest ng C couple na pupunta sila doon sa DCLA, which happens to be a common knowledge is owned by a Chinese, hindi mo lang kayo magtanong. Na 3 months kayo nag-invest ng time resources. Bakit po ganun? Mr. Chair, kasi initially talaga walang Michael Yang sa personalities. Kung if you will remember back yung statement ni Asierto, nag-start yung Michael Yang noong 2016. Kasi kung may Michael Yang, again, kung may Michael Yang doon sa 2004, isinama namin siya sa pag-file ng kaso, Mr. Chair. So during that time, wala talagang Michael Yang na lumalabas or Hong Ming na lumalabas. Pero kilala nyo po, alam nyo po na ang may-ari nung store na yon ay isang Chinese by Chinese, Mr. Chair, common knowledge yun, Mr. Chair, sa Davao. At alam nyo po na Hongmen din yung pangalan. Hindi ko, ano sir, we did not bother to ask because he was not our person of interest during that time. Shouldn't it be part of the, I don't know kasi I don't know how you do your surveillance in your case building strategies. But should it be a matter of interest also? Since they've been going to this store a couple of times, would that at least pique your interest? Mr. Chair, kasi talagang task priority requirement kami. Kukunti lang kasi kami, Mr. Chair eh. Kaya nga, yung beforehand nag-start kami, nag-usap kami ni Colonel Asierto, sino ba yung mga personalities natin? Before we started, walang Michael Yan or Hongmin na nakalagay doon, Mr. Chair. So, we concentrated on the different personalities na doable na naandyan. So, one of those surveillance operations that we conducted, pumupunta sila Jetsi doon sa lugar. But, display area kasi ng politics yun si Mr. Chair eh. That is owned by Alan C. doon sa Bunawan, Davao City. Anyway, I will not labor on that point, Mr. Chair. I just find it interesting why a big project, hindi nila miss out nila yung ganun. No? And then just so happened, naging curious lang ako kasi Hongming and Michael Yang are one and the same as positively identified by Ms. Jen. Tapos samantalang, I mean, ang kinakatakutan ko dito, Mr. Chair, I'm sorry, Mr. Wilkins Villar, I'm not pointing fingers at you, baka may cover up nangyayari, as Madam Chair. Kasi if you really try to dig deeper into this case, no, si Hongmin and Michael Yang, sa Matrix, is known to be one of the drug lords, Chinese drug lords, who happens to own a store where Miss Jet and his husband, Alan C., goes to and do business while the PIDEA is doing a 24-hour surveillance for 3 months. I don't know if you can answer that, Mr. Chairman. You're smarter than I. Thank you, Mr. Okay, Chairman. thank you. General Wilkins, question lang, no? Si Johnson Chua, who is allegedly the biggest drug lord in Davao, sinurveillance niyo rin yan? Actually, yung Johnson Chua, Mr. Chair, is lumabas lang dun sa toll lab namin. Wala kaming muka until nung after sa clandestine laboratory operation. Nagkaroon na siya ng mukha? Nagkaroon siya ng mukha, Mr. Chair. Yeah. Kaya kung makikita nyo dun sa picture kanina, Johnson Chua, silhouette. Oh. So, ang priority namin talaga, Mr. Chair, is Johnson Chua, who is the financier, Alan C., who is the operations officer, and Alex Kim, yung nag-rent ng
Domoy apartment kay Jet Pilapil si Mr. Chair. So parang considered din na drug lord itong si Alan C. Yes, Mr. Chair, siyang operations officer, Mr. Chair. Correct me if I'm wrong, kasi my image of a drug lord is someone who is driving a fancy car, surrounded by armed bodyguards. Ito sa drug lord na to, hindi ganon. Hindi ganun, Mr. Chair. Okay, sige, salamat po. Now we recognize... Mr. Chair, with the indulgence of Congressman, I just have one okay, question. make sure just one. Just one, Okay, just one. thank you. But it's a very long one. Ma'am Jet, matanong ko lang, sinabi ninyo meron kayong display doon sa DCLA. Yes, Your So, Honor. that's not a question. Okay. Now I'm gonna go to ilang buwan nyo kung dinidisplay yung mga produkto nyo? Actually po, bago lang kasi yung, yung politics, kaya hindi ko ma-remember kung ilang buwan, pero hindi siguro siya nag-last na mga 2 months. Basta madali lang talaga. Mabilis lang. 2004. Ilang buwan yung sinurveillance si Alan C? 3 months, Mr. Chair. So dun ba sa 3 months na surveillance ninyo, hindi nyo na nakita o narinig na lagi niyang kausap si Michael Yang? Wala, Mr. Chair eh. So, Honestly, Mr. Chair, kung alam ni Asherto at alam ko na involved si Michael Yang, Mr. Chair, hindi makakalusot si Yeah, Michael pero Yang. ganito, sabi mo kanina, it was a joint operation Yes, between Mr. the Chair. PIDEA at saka IDSOT, correct? Yes, Mr. Chair. PIDEA, represented by you and your team, at si PIDEG o si IDSOT, represented by Colonel Asierto at Yes. saka yung team niya. Yes, Mr. Chair. Pero dun sa report ni Colonel Asierto, lagi niyang sinasabi sa atin na meron siyang intelligence report against Michael Yang. Hindi ba niya sinare sa iyo yung information, yung intel na yan? Yun nga ang problema sa kanya, Mr. Chair eh. Kasi during the time na magkasama kami, wala namang Michael Yang kami. Kasi if it was a joint operation, sabi niya may Michael Yang, sabi mo wala. Kaya napakahirap timbangin kung ano ba yung rito issue. But we will get to that more comprehensively in the next probably hearing, no? Mr. Chair, gusto ko lang pong sabihin ni Mr. Will, the last hearing that we had, nung sinasabi niya yung tungkol sa buhay mo, Mr. Wilkin, ako nagsalita, no? Di ba? Nasigawan pa nga kita sapagkat hindi mo naman sinasabi yung tungkol sa buhay mo eh. Pinagtatanggol mo si Michael Yang. Oh, ito mo, tignan mo ugali mo. May ugali ka pang hindi maganda rito. Hindi mo kinakailangang magkaroon ng ganyang ugali. Sinasabi ko lang sa iyo ang totoo. At the time that you were actually telling us who you are and your family, you mentioned Michael Yang and you even protected him. Yun ang nakalagay. If you want, we could be able to get record para makita dyan, malaman natin. Mr. Chairman, thank you. Okay, salamat, Congressman Abante. Yun lang, it still remains a puzzle to most of us, considering that merong joint operation, pero yung side ni Colonel Asierto, meron siyang intel against Michael Yang, and on the side of PIDEA, where most of it are your team, no? Team, sama mo yun, pati si Carillo, kayo nagsisurveillance kay Mr. Alan C. Doon sa surveillance nyo kay Alan C., sinabi mismo ng asawa ni Alan C. na madalas silang pupunta sa DCLA, kausap si Michael Yang. Pero sa inyong report, wala yun. Sige, please respond to that and then we will ask the next interpolator. Sige, yes, Ito General. na nga kasi, Mr. Chair eh. Kasama ng team ko yung 8SWAT. Kasama ng team ko yung 8SWAT. Kung alam ni Asierto na merong Michael Yang, si Michael Yang makikita lang sa DCLA, Mr. Chair eh. Hindi naman nagtatago si Michael Yang during that time. Lumabas, Mr. Chair, si Michael Yang 2016. And so, sa akin, wala akong idea na involved si Michael Yang doon. Pero hindi na-share sa iyo ni Colonel Wala, Asierto. Mr. Chair eh. So walang exchange of information. On that Dumoy clandestine laboratory operation, Mr. Chair, ang target lang is Johnson Chua, Alan C., and Alex Kim, Mr. Chair. Kung merong Michael Yang, Mr. Chair, na i-share dapat si Asierto, ang daling kunin sa ang daling puntahan sa DCLA. Hindi, kasi, like example, no, ito si Alan C., Chinese citizen ito. Lumayo ng Pilipinas, napunta ng Davao. Ang kausap, mga Chinese. So definitely, if Alan C. Is a drug lord, maaaring ang mga kausap niya sa Pilipinas na Chinese din, ay maaaring may involvement sa kanyang negosyo. And I'm sure nasagi niyo yan o natisod niyo yan sa inyong intel. It's just that it's still a puzzle to us kung bakit hindi lumalabas ang pangalang Michael Yang sa side mo. Pero sa side ng ka-joint operations mo, lumalabas. So again, kagaya ng nasabi ko kanina, we will discuss that, deliberate on that in the next Patcom hearing. And I hope you will still be here to cooperate with us, General Wilkins. I'd just like to share my observation in connection with what you said. Okay, Two short questions, observation. Doc. And then we now move to Congressman Ernest Dionisio. Sige, Congressman Kim. Yes, sir. General Wilkins, nung didetain niyo po si Jet, meron po kayong warrant of arrest? Wala po, Mr. Chair. Ano po ang basihan niyo? Bakit niyo kinulong? Hindi naman kinulong, Mr. Chair. She was invited or
interview? She was invited, but after the interview, ba't hindi mo pinalabas? Ano po ang basihan nyo? Bakit hindi nyo binalik? Yun nga, Mr. Chair, I cannot, since it's already delegated to my investigator, hindi ko alam kung ilang araw pa siya doon. Basta ang instruction ko is to conduct interview on Jet Pilapil because talagang person of interest siya, Mr. Chair. As to detaining her, no personal knowledge ako, Mr. Chair. Kasi nagpa-follow up operation kami doon, Mr. Chair. During that time, we are busy conducting follow-up investigation and operation on other sites. Kung nasaan na doon ang mga warehouses, Mr. Chair. PG, ikaw ang head of the agency. Kailangan po, alam nyo yun. So, kung yung mga subordinate nyo, in-interrogate, you will approve it. Kasi, hindi ko pa biro-biro ito kasi kanina pa ako nakikinig. Kasi si Jed, si Ma'am Jed, nakulong siya na walang warang pa. Parang kidnapping po ang ginawa nyo eh. Parang ganyan nakikita ko, walang warang pa rin kung hindi nyo binalik. I believe, Mr. Chair, hindi naman siya nakulong for... Hindi ko alam, Mr. Chair. I don't have the knowledge eh. Kaya hindi kita masagot, Mr. Chair eh. Hindi ko alam kung ilang araw ba siyang nakulong doon, Mr. Chair. Mr. Chairman, can I pa... Yes, Congressman with the indulgence of SDS Gonzales. Adel Wilkin, si Madam Jed Napiti, dalawang beses na pinukat sa PDEA. If I remember it right. One, when you went to the apartment, pinukat ka. Then in January 4, 2005, pinuntahan ko siya at kinuha ninyo siya. And after that, hindi na siya nakalabas. Yun ang kutubanan. And it is on record ng PDEA blatter na binabasa ko. And I do not know the reason why you do not know. Arrest tayo nang galing sa police, di ba? You are more ranking than Colonel Asher, tama? Pareho lang kami ng Mr. Chair. O pero yung issue ay drugs, tama? Yes, Mr. Chair. And pursuant to the law, lahat ng operation ng police tungkol sa illegal drugs, it should be coordinated with PDEA. Pursuant to the law, tama? Yes, Mr. So Chair. in other words, sa joint operation na binabanggit mo, ikaw ang overall ground commander. Yes, Mr. Chair. And you are the one responsible for what your men will do and will not do. Tama? Yes, Mr. Under Chair. the principle of command responsibility. Kaya bakit Yes. dinideny mo ngayon na hindi mo alam? You should accept responsibility for all things that your people did outside the bounds of law. Di ba? Turo sa atin yan eh. And now, here, naririnig ko yung sagot mo kay SDS. You do not know anything about it. Iniuulog mo na yung mga tao mo. That is not supposed to be the case for a commander. Di ba? Kaya sagutin mo si Juan, si SDS na tama. You are the overall commander of the joint operation. Kung ano man ang mali doon, sagot mo dapat. Ikaw ang commander eh. Yes, Mr. Chair. Yes, answer the questions of the SDS properly. Kasi, nagtataka ako. Parehas tayo ng pinanggalingan. At hindi ganyan yung katuro sa akin. Thank you, Mr. Chair. Man, Thank you, Congressman Akop. With the indulgence again of Congressman... Okay, I will give the floor to Okay, Congressman Paduano, you are recognized. man, anyway, Cite in contempt. General Wilkins Villanueva for violating Section 11, paragraph C. Refusal to answer relevant questions from the committee. This was duly seconded. And do I hear any objection? Hearing none, the motion is approved. Mr. Chairman, can I move for 1 minute? John? 1 minute suspension.